nagdala ng pera sa senador, mismo sa loob daw po ng Senado. Kilala na ni Senator Ping Lacson. Wow! Meron pong CCTV na kuhanan sa video na isa raw empleyadong may kaugnayan sa Blue Ribbon Committee, may kaugnayan sa Kongreso, at may kaugnayan sa Senador. Ang tanong, ito ba ang dahilan kung bakit yung mga oposisyon at dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta ay kaagad-agad nirekomenda na maging state witness? Ito si ang mga diskaya para ba pagtakpan yung nakilala at pumasok sa Senado na di umani nagdi-deliver ng pera? Wow! Hindi naman kinakailangan mag-state witness ang malaki ang kasalanan, malaki ang pananagutan, lalo na kung hindi pa nagbabalik ng pera na galing sa illegal na gawain tulad ng korupsyon. Sabi kasi ng DOJ, ibalik muna ng mga diskaya ang kanilang kinuhang pera sa gobyerno at aaralin kung sila may kakayanan at dapat maging state witness. Pero matindi po dahil inirekomenda ni Senator Marcoleta sa DOJ na isa lang kaagad. Isamantalang may tuturing na isa sa malaking may pananagutan sa korupsyon na ito ay ang Diskaya family. Dahil umami namang nagpasasa siya sa mga kontrata mula pa ng 2016, 6 na taon sa Duterte administration at 3 taon dito sa Marcos administration. Mas lumala lang ay itong 2024 at 2025. Pero yung 2016 hanggang 2022 under Duterte, doon matindi po. Bilyon-bilyon talaga ang nakuha. Kahit ng pandemic na walang opisina ang lahat ng gobyerno at pribadong sektor, nagkamalang mahigit na 20 bilyong piso umano itong Diskaya. Tapos gagawing witness, ay kalokohan talaga. So baka kaya ginagawa nilang witness yan ay para mapagtakpan na hindi na pag-usapan yung Duterte administration. Kung tutuusin, mas maliit pa itong na-discovering anomalya sa nakaraang 3 taon kumpara doon sa 6 na taon. Kasi si Diskaya pa lang ang umamin na nagpasasa sila. Marami silang nakuhang proyekto at pera nung Duterte administration. Ay paano yung ibang kontraktor? Hindi ba? So ganyan pong katindi ang galaw. Ngayon, yun ang aalamin at i-expose, ilalabas ni Senator Ping Lacson. Nasa record na niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. At sabi ni Ping Lacson, kanyang ipapatawag yung lumabas sa CCTV na nag-deliver ng pera sa isang senador. Kung sinong senador ang kanyang pinuntahan sa Senado at sino ang may kaugnayan sa korupsyon, ilalabas yan at dapat ilabas noong taong nakita sa CCTV sa loob ng Senado. Paano ngayon magdidinay yung mga senador na yan kung sino man yan? Malupit. Sabi ko sa inyo, Kongreso at Senado sangkot dito sa katiwaliang ito tapos sila nag-iimbestiga. Buti pa si Ping Lacson talaga hindi kasali yan. Anti-corruption yan from day one, nung araw pa. So ngayon, siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kaya talagang walang may tatago. Sabi niya kahit senador pa, kahit kasamahan pa, pag itinuro at merong ebidensya, ilalabas ng kanyang Blue Ribbon Committee. At yan po talaga ang tama, walang sinasanto, walang pinoprotektahan, at wala po dapat kinikilingan. Diba? Hindi katulad nitong si Marcoleta na nabuking natin mula po sa abogado ng mga Diskaya. Aba, ang hiningi lang daw po ay yung mga anomalya ng 2022 onwards. Kumbaga sa panahon lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang gustong imbestigahan ng Blue Ribbon Committee noon ni Marcoleta. Yun pala, naku po, talagang parang nakipagkasundo na sila dito sa ating mga kontraktor na mga Diskaya para po itong si Digong ay ma-safety nitong si Marcoleta. Saka nakakita nun, Blue Ribbon Committee ka, chairman ka, pero ang iimbestigahan mo 2022 onwards lang. Paano yung 2022 pababa? 2022 papunta doon sa mga panahon ni Pinoy, panahon ni Digong.
Yung panahon ni ni Gloria parang mahirap na imbestigahan saka panahon ni Aquino. Actually nung panahon naman ni Aquino, ni Pinoy, meron naman mga investigasyon laban sa korupsyon. Pero parang napakahirap na po niyan balikan. Ang talagang sariwa pa sa isipan ng mga Pilipino at ng ating mga nasa gobyerno ay itong panahon na kung saan namayagpag ang mga kontraktor na katulad ni Diskaya noong si Digong ang presidente. Kaya ito ang madaling balikan. At tingin ko marami pa pong ebidensya na nandiyan at makikita sa ating bansa. Marami pa pong mga ebidensya diyan na nagkalat. Imposibleng wala pong mga katarantaduhan ng panahon ni Digong sa DPWH dahil mismong si Digong na nga ang umamin at nagsabi na napakatindi ng korupsyon sa DPWH. Pinangalanan pa nga niya ang mga executives ng DPWH at pati na rin ang mga kongresista na tumatanggap ng tongpats. Pero ang tanong, may naipakulong ba? Wala. Meron bang nakasuhan? Wala. Meron bang mga natanggal na tauhan ng DPWH? Meron. Pero ang ginawa, inilipat, nirambol lang ang mga pwesto. Yan ang tatak Duterte. Kaya ngayon, ang lakas ng loob ng mga construction firm na ito na mag-deliver ng tongpats doon po sa Senado. Buti na lang talaga, mayroon pong CCTV na ngayon. At kung sino man po ang mga nakinabang dito sa mga pera na ito na i-deliver sa Senado, nako, dapat po talaga ito ay mga maparusahan. Hindi katulad nung panahon ni Digong na walang naparusahan dahil kasabwat saka ang ginagawa ni Digong kapag may nabalita kunwari may pumutok na balita, may kurakot na opisyal doon sa isang lugar, sa isang departamento, ililipat lang. Kapag mayroong pumalpak na tauhan niya, ililipat lang. Ganun lang ang ginagawa ni Digong para po hindi po mapag-initan. Dito kay PBBM, totoong investigasyon, totoong meron pong parurusahan. Kaya ho talagang iiyak dyan yung mga oposisyon ngayon pag sila nadamay dito at nahukay ang mga posibleng may kinalaman doon sa Duterte administration. 6 na taon po yan. Isipin mo, kahit na may pandemic, may racket, kahit may pandemic, may flood control, kalokohan yun. Kalokohan. Ang daming namatay ng pandemic, daming may sakit ng pandemic. Sarado ang opisina ng gobyerno at pribadong sektor, tapos yung kontraktor, 20 hanggang 23 bilyon ang nakuhang pera sa gobyerno. Bakit pinayagan yan? Kala ko ba galit sa korupsyon sila? Puro kayo salita, wala pala sa gawa. Pambihirang buhay talaga ito. Kaya nga, may crisis ang bansa dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Ayan. Okay? So, abangan natin kung sino ito. Abangan natin kung sino po itong nasa CCTV at hawak na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko rito, pati sa loob mismo ng Senado, mag-aaway-aaway yan. Dahil yung mga senador na tutukuyin dyan, magdidina yan. Kahit na kompleto ng ebidensya, video, picture, at mga relasyon nila, magdidina yung mga yan. Walang aamin sa mga yan. Magmamagaling, maghuhugas kamay. Pero ang problema, si Ping Lacson at ang Senate President, paninindigan naman nila yan kung ano ang ebidensya makukuha. Ang taong bayan na magpapasya dyan. Saan tayo ngayon maniniwala? Sa mga senador at congressman puro denial, pagkainakusahan, o dun sa mga nag-aakusa at ebidensya, picture, pera, at video, kung paano sila madalas nakikita at may relasyon sa nakaraang mga panahon at taon at kasalukuyan. Mahirap kasing itago yung i-deny yung video at picture kung sila hanggang sa birthday party magkakasama sila. Hanggang sa kung ano-anong gimikan magkakasama sila. Ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. May crisis ang bansa dahil maraming makakapal ang mukha sa gobyerno. Elected, appointed, at mga kontraktor. Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya may crisis ang bansa. Walang kinalaman ng maraming Pilipino. Walang kinalaman ng majority ng Pilipino, pero pinagnanakawan sila, niloloko pa. Ganyan silang kagarapal. Kaya asahan na natin yung away-away na ito para magpagtakpan nila ang kanilang kasalanan. Huwag natin pansinin yan. Ibabalita ko lang sa inyo,
Pero hanapin pa rin natin ang katotohanan at managot. Sabi ni Ping Lacson, internal cleansing, para sa pulis. Gagawa ng paglilinis. Ganun katindi. Internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Nakakadalawang palang hearing si Marcoleta nung siya ang chairman. Ngayon ang dalawa ni Ping Lacson, internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, merong mali. Merong maling ginawa. May kaduda-duda itong kasalukuyang liderato ng Senado sa ginawa ng nakaraang liderato sa loob ng 2 buwan. Mula July at August nagtrabaho ang grupo ni na Marcoleta at saka itong sina Escudero, Estrada at iba pa. Pero nakita ni Ping Lacson, kailangan internal cleansing. Kailangan linisin ang loob ng komite. Wow! Grabe! 2 hearing, may problema na. Ngayon kailangan ng linisin. Something wrong talaga. Ano ang inyong pinaggagawa? Gusto nyong pagtakpan ng mga kaalyado nyo? Gusto nyo ay ibaliwala itong crisis na ito? May crisis na ang ating bansa, pinaglululoko pa nyo ang mga Pilipino. Grabe ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. Managot kayo sa bayan. Managot kayo sa ating batas. At kayo namang nasa gobyerno, bilis-bilisan nyo ang galaw. Huwag kayong masyadong mabagal. Napapag-iwanan kayo sa maraming denial, maraming mga paikot, maraming panluloko ng mga taong dapat managot sa bayan. Please like and share. Paki-forward po ninyo lahat ng topic at video na aking ginagawa dito sa Mike Abby Opinions at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV. Yan po talaga ang aasahan natin kay Senator Ping Lacson. Yan talaga ang ating makikita dahil napatunayan niya naman na noong mga nakaraang panahon na talaga siya po ay anti-corruption. At mauungkat po talaga ang lahat ng katarantaduhan ng mga Duterte at ng mga tauhan nito sa DPWH nung siya ang presidente. Hindi po papayag si Senator Ping Lacson na hindi po mapagbayad ang mga contractor at mga DPWH employees noong panahon ni Digong dahil eto pong mga diskaya ay diyan po na mayagpag. At ayon nga po sa report, 11 billion ang nadagdag sa kanilang kayamanan noon pong sila ay namayagpag sa mga DPWH projects noong si Digong ang presidente. Saka umami naman sila, di ba, na sila po ay nagbayad para sila ang paboran ng mga ng kuwari sa bidding, para sila ang manalo at para hindi magka-problema daw yung mga proyekto na kanilang kinukuha. So kinonsinti po nila ang mga kurakot. Kaya po tingin ko baka maiba na rin ang naratibo ng mga diskaya dahil dito kay Marcoleta ay ang dating para silang mga biktima. Para silang mga mga kawawang-kawawa na mga bilyonaryo. Pero ang totoo, hindi sila dapat kawaan. Bakit? Dahil po sa kanilang pagkonsinte sa korupsyon, nakabili sila ng napakaraming sasakyan. Meron pang jet at meron pa daw pong yate. Diba? So talagang sila po ang mga nakinabang sa korupsyon dito sa ating bansa. Kaya hindi po dapat sila santuhin. Hindi sila dapat protektahan ng gobyerno. Ang kapal naman ng mukha nyo po, protektahan pa kayo ng gobyerno. Taong bayan pa ang magbabayad ng protection nyo. Talaga lang kapal naman ng mukha. Kaya alam nyo, etong si Marcoleta, tamang-tama na sinoplak to ni Tito Soto. Kasi nga po, saan ka ba naman nakakita? Poprotektahan mo yung taong mas matindi pa ang ginawang krimen. Kunwari lang ayaw nila na magbigay ng lagay. Pero ang ginawa nila, pinadami pa ang kanilang kumpanya. Naging siyampa ang kanilang construction firm at lahat po ito ay mga nananalo sa bidding, pinapaboran sa bidding at nako, sigurado ko na malaki po talaga kinita nila dyan. Kaya yan ang kaabang-abang ngayon pong paparating na susunod na hearing dito po sa sa Senado. Tignan natin kung ano ang mangyayari at kung may iba na ba ang mga salita ni Diskaya. Tignan natin kung may iba na ba ang kanilang mga naratibo, yung kanilang pagpapaawa effect, uubra pa kaya kay Senator Ping Lacson? Sino-sino kaya ang mga ipapatawag ng mga DPWH engineers
district engineer at mga regional director nung panahon ni Digong. Sino-sino kaya yung mga yan? Dahil balita din natin, panahon po ng ni Digong na mayagpag itong mga district engineers at itong grupo nila Diskaya, grupo nila District Engineer Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez. Nako, kaabang-abang po yan. Kapag po bukas at maganda ang ating wifi signal, ilalive natin yan at tayo magkwentuhan habang nakikinig sa nangyayari po sa Senado. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.